Welcome to SurePass, where we share for you to learn and succeed. In this video, we will be discussing irresistible force as one of the exempting circumstances. Irresistible force. A person is exempt from criminal liability when he acts under the compulsion of an irresistible force. Ang irresistible force ay tumutukoy sa isang sitwasyon kung saan napilitan ang isang tao na gumawa ng isang krimen dahil sa paggamit ng pwersa o dahas laban sa kanya. Isang uri ng pisikal na pwersa na hindi niya kayang labanan o pigilan. Bakit ito considered exempting circumstance? The basis of the exempting circumstance of irresistible force is the complete absence of freedom on the offender's part. Ang isang tao na napilitang gumawa ng isang bagay dahil sa pwersang hindi niya kayang labanan o dahil sa sobrang takot na baka makaranas siya ng kapareho o mas mabigat na pinsala ay hindi mananagot sa kasong kriminal dahil hindi niya ito ginawa ng malaya. May tatlong elements of irresistible force as an exempting circumstance. Ano ang mga ito? Una, that the compulsion is by means of physical force. Mayroong aktwal na pwersa o dahas na ginamit laban sa akusado. Kung pananakot lamang, hindi po ito pasok sa irresistible force. Pangalawa, that the physical force must be irresistible. Ano nga ba itong irresistible? Before a force can be considered to be an irresistible one, it must produce such an effect upon the individual that, in spite of all resistance, it reduces him to a mere instrument and, as such, it compels his members to act and his mind to obey. Ito yung instance na wala ka ng choice kundi gawin yung inutos sa'yo. Pangatlo, that the physical force must come from a third person. Dito sa irresistible force, at least tatlong tao po ang involved dito. Una, yung biktima. Pangalawa, yung gumawa mismo ng krimen o akusado. Pangatlo, yung pumersa sa akusado na gawin yung krimen. Let us illustrate. Habang isinasakay ni Juan at Pedro, ang mga gwardya ng isang bangko, ang mga selyadong kahon ng pera sa likod ng armored vehicle, biglang huminto ng madiin sa harap ng bangko ang isang maitim na van na walang plaka. Apat na armadong lalaki na nakasuot ng uniforme ng pulis at nakamaskara ang agad na bumaba at inutusan ang lahat na humiga. Isa sa mga magnanakaw ang nagpaputok ng baril sa ere, na nagdulot ng matinding takot at pagkataranta sa mga nakapaligid na tao at mga empleyado ng bangko. Mabilis na inagaw ng mga magnanakaw ang mga armas ni Juan at Pedro, at pinilit si Pedro na buksan ang likurang pintuan ng van. Isinakay nila ang lahat ng kahon ng pera sa kanilang sasakyan. Kinuha ng isa sa mga magnanakaw si Pedro, itinali ang kanyang mga kamay at paa. Inilagay siya sa upuan ng driver. Habang nakatutok ang kutsilyo sa kanyang tagiliran, pinilit nila ang kanyang paa na idiin sa silinyador habang sila ay magmamaneho patungo sa isang checkpoint ng pulisya. Dito sa example natin, bagamat si Pedro ang naging driver ng sasakyang ginamit sa pagtakas, siya ay hindi mananagot sa krimen, sapagkat malinaw na kumilos lamang siya dahil sa pagtutok sa kanya ng kutsilyo matapos siyang gapusin at pilitin ng mga armadong kriminal. Thank you for watching. If you like this video, don't forget to share it and to subscribe.